Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong pahayag ni Pangulong Marcos Jr. Sabi niya, corruption is not a Filipino problem. Huh? So, kung hindi problema ng Pilipino, ano? Wala bang korupsyon sa Pilipinas? Dahil hindi daw problema ng mga Pilipino ang korupsyon. Okay, update lang muna tayo sa fund drive sa ating Brave 14 plus 3 Marines. As of now, sa ating GCash, meron ng 72,000 pesos na ipon, hoping bukas madagdagan pa, maging 100 plus na yan at maipadala na natin ito sa Brave 14 plus 3 Marines. All in all, ang total na nating naipadala sa kanila is 630,000 pesos. So ito po ang GCash number natin, 0966-265-8480. Ang pangalan is Ivan Henry Sibug. Ivan is Echo Victor Alpha November. Yung Sibug, Sierra India Bravo Uniform Golf. Sa taga-abroad, hihingin ng yung city address. Cagayan de Oro ang kanyang siyudad. Ang street, ilagay nyo lang Barangay Patag para makapadala kayo. Okay, ito. Post. Nakalagay dito, post ni Bunal Pilipinas. Sabi ni Pangulo, I think sa interview sa POCAP ito, corruption is not a Filipino problem. Corruption is a human problem. Binanatan siya ni Mr. E.B. Hugalbot. Sabi niya, Bongbong Marcos is human. Therefore, he is the problem. Ang galing, sapagkat kami ay tao lamang. Di ba may ganung kanta? La 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 la, nakapagtataka, yun, parang gano'n lang, natutokso ang tao. So, I don't know kung anong basihan, anong idea, anong takbo ng isip ng Pangulo na it's not a Filipino problem. It's a human problem. Lahat tayong mga Pilipino, di ba, we are all human. Ibig sabihin, ang ibig niyang sabihin siguro, gusto ko lang intindihin na hindi man lang Pilipinas ang may korupsyon. Buong mundo may korupsyon. Baka ganun ang kanyang ibig sabihin. Na huwag nyo namang masyadong i-focus ang korupsyon sa Pilipinas dahil sa buong mundo may korupsyon. Correct. Kailang hindi malala. Excuse me. Kaya nga mayroong corruption index sa buong mundo at may mga nangunguna na mga countries na least corrupt. Ang alam ko, ang least corrupt country nasa Nordic countries o yung mga Sweden, Norway, Switzerland, and then Singapore. Least corrupt. May corruption pa rin. Hindi naman mawawala. Kaya lang, sa Pilipinas, grabe ang korupsyon. Sa history naman natin, lahat naman ng nagdaang presidente may korupsyon. So mayroong presidente na minimal ang korupsyon, mayroong napakagrabe ang korupsyon, lalo na ngayon. Okay, sa aking pagkakaalam, research ko lang, ang presidente na napaka-minimal ang korupsyon, panahon ni late President Ramon Magsaysay. Marami akong nabasang mga articles, galit na galit siya sa korupsyon. And he led by example. Kaya takot ang mga korap. Kasi yung mga pamilya niya, ganun din, mayroong attempt. Example lang ito yung mga kontraktor, lumalapit sa mga kamag-anak niya para mapaboran, para ibigay ang government contract sa kanila. So yung nakapalibot sa President Magsaysay,
nandun yung galawang korupsyon. Kaya lang, nung nalaman ni President Magsaysay, tinawag niya yung family members niya at yung contractor na lumapit. Nalaman niya, tinawag din niya ang DPWS. Ayoko itong ginagawa niyo. Kayo, sabi niya, kayong mga kamag-anak ko, huwag niyong gawin ito, huwag niyo akong idamay whatsoever. So sabi niya sa disqualified ang contractor nito, hindi siya na makakatungtong dahil ganon ang ginawa ni President Magsaysay. Ayaw niya ng... Kaya nasa leader yan. Yes, all humans are corrupt by nature. We are all sinful by nature. Kaya lang, depende sa leader. Kung ang leadership, anong ginawa ng leadership na ito? Unang executive order niya, dinisolve niya ang Philippine Presidential Anti-Corruption Commission. What does that mean? Ayaw niyang labanan ng korupsyon. So ano ngayon? Yan na yung legacy sa kanyang administrasyon. The most corrupt administration we ever had. Kaya, ayan, nagpapalusot siguro. Anong sabi niya? I will endorse a candidate whom I can trust to continue with my anti-corruption drive. Mahiya naman kayo. Akala nila sarili nila na they're doing good when it comes to anti-corruption. Sinong napakulong ninyo? Sige nga. Masaya kayo dahil napakulong nyo si Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, Mike Defensor. Masaya kayo. Tapos napakulong si Sara Diskaya. Yun lang. So, anti-corruption ko, no? Huwag nyo na kaming... but anyway, back to real business. Lahat tayo corrupt. Lahat tayo makasalanan. And because we are corrupted, we are all bound to hell. But there is good news. God sent His Son, only begotten Son, to die on the cross to pay the penalty of our sins para yung ating pagiging corrupt mawala, ma-restore ang ating divine nature. Kaya ang gawin lang natin para maalis yung pagiging corrupt natin is ABC. Ang ABC, yan po ang good news ng Panginoon Jesus. A, accept that you are corrupt. Human nga accept, repent of our sins, of our being corrupt. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para patawarin ang ating pagiging makasalanan, pagiging corrupt. And C, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ para mawala yung corruption sa ating puso. Ganon lang yun. And by the time we die, aalis sa mundong ito, we can be reconciled back to God. Makapasok tayo sa langit to live forever and ever with God in heaven. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. O karon mo ni si Kuya Raymond Salilo nga taga barangay San Miguel Sitio Mauswagon nga taga Nugiero. So si Kuya ang taga Nugiero. So si Kuya na taga Nugiero nga diotso na pulo ka buok. Okay, so man yung abuhan nilang Kuya nga ipangsabahan na lang ang cellophane ang naa sa sulod. So karon Kuya, unsa imong masulti nga matabangan kag gyero? Salamat kayo sa Ginoo kay na butang YouTube tingabang sa Ginoo. So Kuya, kinsay magtaod sa imong gyero? Kung magtaod, mapaayo sa ako sa akong tiil kay sakit kayo nagubag. So naunsa di imong tiil Kuya? So nahubag daw ang tiil ni Kuya, suluoy kaayo siya. Mayo akong tiil, ayan ako ipuli sa akong atop ang gihatag. So imong itaod yun Kuya ang nahatag sa imuha nga yero. So unsa imong panginabuhian Kuya? Mag-uuma ra gid. So mag-uuma ra gid ka.
So na kay asawa kuya. na So pila ka buok imong anak? 5, So unsay mga grado sa imong anak kuya? grade 11. Oh, so naa na kay high school. O so si kuya na siya yung mga high school o. So kuan magpayo sa si kuya aya niya itaod ang yero nga nahatag sa iyaha. Manginaot ko nga dagang pagkamatabangan yun sa makrako. Nagitabangan. O sige kuya, God bless. Salamat pod.